Banateros aalis na sa DDS dahil sa usaping issue ng 51 bilyon ni Pulong Duterte hindi maipaliwanag. Yan, pag-uusapan natin bakit tahimik kayo, Banateros, patungkol sa 51 bilyon ni Pulong Duterte. Bakit nag-iba na kayo? Iiwan nyo na ang DDS. Iba na ang tono nyo. Puro kayo pag-iwas dito sa nangyari kay Pulong Duterte. No? So, yan po i-discuss natin kasi minsan alam nyo naman ang bashers, di ba? Minsan nagdi-discuss ka ng isang bagay kung ano-ano ang pinapasok. O lagi nilang pinapasok tong 51 bilyon. O ba't nyo iniiwasan yan? Hindi kayo tunay na DDS. O sigurado ko, may mga ganyan pa kaming naririnig. Sigurado ko, aalis na po yan sa DDS. Inuunti-unti na lang. Okay? So, pag-uusapan natin lahat yan. Lahat po yan ay masasagot ngayon. Okay? So, siguro maglagay tayo dito no, ng saglit ng poll. Sa tingin nyo, iiwasan ba? Iiwanan na ng... Sige. Lagay natin saglit lang po. Iiwanan na Banateros, iiwan na naniwala kayo aalis ang iiwan ng Banateros ang DDS. Naniniwala kayo iwan ng Banateros ang DDS? Yes? Or no? Yan lang sagot. Yan ang gusto nila lagi. Yes or no? Sumagot ka. Yes or no? Walang palipaliwanag. Ganun makapagtanong yung mga di ba? O sige. So bago natin masagot lahat yan, boto muna kayo. Naglagay po ako ng poll Naniniwala kayo iiwan ng Banateros ang DDS? O. Yan po ang matinding paratang sa amin. Sabi, may mga nadidinig po tayo. Sasagutin na. Inuunti-unti lang yan. Tingnan mo. Hindi lang sila makaano agad Pero iiwan nila yan. Tingnan nyo. Kahimik sila kay Pulong. Iba na tono. Okay. Okay. So, pag-usapan po natin isa-isa yan. Mamaya na po. Meron na bitter agad. Sabi niya, umalis na kayo, Banateros. Diba? Ganyan. Ulitin ko po ito po ay sinasagot ko lang yung mga komentaryo. Sana po, may mga bashers. Ganito po yan. I-explain po nating mabuti. Kahit sino pong bashers. Pagpapasok po kayo sa isang vlogger, huwag po kayong lalayo sa content. Kaya minsan, nagmumukhang walang alam yung mga bashers o yung mga trolls na bayaran kasi ang layo So, syempre, yung mga trolls, bayad yan para may iisang sasabihin. No? So, eto nga na ngayon na naging issue. Etong 51 billion ni Pulong. Kaya minsan, kahit anong ibang topic ko, yan ang pinapasok nila, 51 billion, 51. Bakit hindi nyo i-discuss yan, 51 billion, 51 billion, 51 billion? So, ngayon, i-discuss na po natin. Pasensya na po. Mamaya na po tayo magbabasa ng inyong komentaryo at argumento. Mamaya po natin basahin ng inyong agam-agam, etc. kung ano pa man din yan. But ngayon, diretso po tayo agad sa topic. Pero wag pong kakalimutan, bumoto po tayo. Naniniwala kayo, iiwan ng Banateros ang DDS? Yes, 11% sumagot. 11% naniniwala, iiwan na namin ng DDS. No, yung Banateros, balimbing yan, iiwan yan. So, sagot po kayo. Okay? Ayan. Ngayon may nakita po ako rito sa ating paniwala. Sabi ni Robert De Leon, diniscuss ni Mike Abe, sobrang exaggerated ng pagkasabi. Ayan. Alam mo, itong mga ito. Ito si Mike Abe. Duterte yan. Ngayon, sa aking pagkakaalam ay DDS yan. Sumuporta yan sa Iingat po kayo. Kasi ang panahon ngayon, ito uulit-ulitin ko, etong panahon ngayon, panahon ng
balimbing. Ulitin ko, let me repeat that para pumasok sa isipan natin. Panahon ito ng balimbing. Just like itong si Mike Abe, ito ay sa aking pagkakaalam DDS yan. Ngayon, binabanatan si Pulong. Yung iba naman, tinawag ng Mangkanor si PRRD dahil malakas na ngayon ang views pagdating ang discuss mo ay si Sara at si PRRD. Ngayon, pinupuri na si PRRD. Ulitin ko, panahon po ng balimbing ngayon. O dati, ang sabi ng ibang DDS, sasabihin nila, sinuportahan namin si Sara. O kaya lang, sumunod kami, kaya inano namin si Marcos. Ngayon, tinitira na si Marcos. O, may mga ganon. Bakit po? Kasi ang agos ng views ay nasa PRRD. Let me repeat that and emphasize that. Ang agos ng views ngayon going towards na sa PRRD at Sara. Kaya makakakita kayo ng maraming balimbingan. Makikita nyo yan. Ngayon, kayo na mag-decide sino yung mga balimbing. Pero I agree with you, Robert De Leon, sa pagkakasabi mo, exaggerated. Eto po, meron na po silang sagot. Di ba naaalala natin? Ang sabi, ihinto na yan. Yung pagpapapirma dahil sabi nga ni Marcos, divisive yan. Ihinto na yung pagpapipirma, ihinto na natin yung People's Initiative or ang tawag namin ay political initiative kasi hindi naman galing sa tao yan o to be direct is Tamba Initiative. Sinagot na po nila yan. Anong sagot nila patungkol dyan? Nagparatang si Pulong na may nagpipirma, nagpapapirma sa Davao. Si Sara bumanat na din. Merong pirmahang nangyayari dyan sa Davao. Sumagot na po si Nograles. Ito ay malamang sagot ni Nograles. Or ito ay malamang sagot ng Kongreso. O ito ay malamang sagot ng Kamara. O ito ay higit sa lahat, malamang sagot ni Tambaloslos. Ano ang sagot? 51 billion na budget mo nung pandemic, Pulong, ipaliwanag mo. Ganyan po sila kalupit. Kaya, uulitin ko po sa inyo, mag-iingat po tayo dahil ang panahon ngayon ay panahon ng balimbing. Number 1, mag-iingat po kayo ngayon. Pangalawa, dahil ang panahon ngayon ay panahon ng diversion. Tingnan nyo kung paano nila sinagot yung paratang ni Pulong. Hindi nila sinagot. Totoo ba na nagpapapirma kayo dyan sa Negros? Totoo ba yung paratang ni Aimee na marami siyang videos, text messages, at pictures na ultimo tao ni Tamba ang nagpapapirma at mamimigay ng 2 million kada 2,000 na pirma? Anong sagot nila? Pulong, ilabas mo ang 51 billion, ipaliwanag mo. Panahon ito ng diversion. Ganyan po sumagot ang kampon ni Tambaloslos. Ano? Diversion. Let me repeat. Diversion. 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 Kasi wag na kayo maliligaw. Ganyan po nila binibira ang bagay-bagay. Hindi nila sinagot di ba? Tignan mo. Anong nangyari sa Maharlika Funds? Lusot. Naiba tayo sa content. Nagsisisigaw si PRRD. Magpa-audit kayo. Kongreso. Ano sinagot? Sinuspindi. Pinaingay. Yung binanat nila sa SMNI. Nakalimutan natin yung audit. Ngayon, nagpapaingay sila tungkol dyan sa PCSO dahil gusto nila makalimutan tong pirma. At eto ngayon, pinapainit yung 51 billion ni Pulong. Ganyan po sila. Dinadivert po nila. Hindi nila kayang sagutin. Ang tanong ito, hinihingan kayo ng audit
ni PRRD. Bakit ang sagot ninyo yung 51 billion ni Pulong Duterte? Ako walang pakialam. Kailangan ipaliwanag ni Pulong yan. Pero teka muna, ba't ang sinisilip nyo si Pulong? Buksan lahat. Buksan lahat ng libro. Gusto nyo. Pati libro ni Pulong buksan. Pero, double standard kayo eh. Pinabubuksan yung libro ng Kongreso. Ba't ang sinisilip nyo yung kay Pulong lang? Let's be fair. Di ba? Wala akong problema. Kung may kasalanan si Pulong, kahit Duterte pa yan, ikulong. Ang pinipunto ko rito, equal protection of the law. Kung sinisilip nyo yan, silipin nyo lahat yung congressman noong panahon ng pandemic. At higit sa lahat, i-audit nyo rin yung mga congressman ngayon, panahon ni Marcos. Tapos ang usapan, audit lahat. Takot kayo? Hindi. Sige. Kung sino mang Poncio Pilato naghamon na politiko or vloggers na naghahamong ipaliwanag itong 51 billion ni Pulong, ipaliwanag nyo rin. Ilabas nyo rin. Lahat ng congressman. Pantay. Kung gusto nyo, bitayin nyo pa si Pulong. Kung mapatunayan ninyo. Hindi, wala pala sa batas yun. Lahat ng pwede nyong iparusa na nasa batas, iparusa nyo kay Pulong. Fair? Pero, sa lahat ng congressman, gawin nyo rin. Pantay tayo, wala akong pakialam. Gusto nyo, pati si Sara, silipin ninyo. Gusto nyo, pati si BBM, silipin nyo na rin eh. Kung sisilipin nyo si Sara, silipin nyo si Marcos. Tama o tama-tama. Ganyan lang naman tayo eh. We are fair. Hindi ko pinagpatanggol si Pulong. Ulitin ko ha. Kung may bitay nga ngayon, ibitay nyo si Pulong eh. Ang tanong, ilan matitira sa congressman? Hindi. Sa 318 ata na congressman ngayon, ilan kaya matitira dyan? Meron kaya maiwan sa ating congressman? O baka 10? Baka mag-e-election tayo ngayon, baka walang matira. Ito ang sinasabi ko dyan eh. Patas lang po. Ang batas, patas. Kaya nga batas eh. Tanggalin mo lang yung beep. Palitan mo ng P, patas. Batas, patas. Hindi yung kayo nakaupo, sisilipin nyo yung iba. Tapos kayo, haya-hayang buhay. Abi, double standard kayo, mga animal kayo. Hindi, pasensya na ha. Kung ganyan ang patakaran mo sa buhay, double standard, walang mangyayari. Amoy ng tao yan. Tatandaan nyo po. Ang mga DDS, especially yung mga DDS na hindi na budel-budel, ang talas ng isip niyan. Nag-iisip yan. At higit sa lahat, ang katangian ng mga DDS na hindi na budol-budol, ebidensya. Lagi yan ang hihingi ng ebidensya. Kaya hindi na budol-budol yan eh. Bakit? Nanghihingi ng ebidensya, nanghihingi ng resibo, nag-iisip. Hindi ko po sinasabi yung nabudol-budol, hindi nag-iisip. Kaya lang, mapapansin nyo, maraming nabudol-budol. Kaya nga sabi ko sa inyo, pambihira naman. Buti pa tong mga ganito, na mga eng-eng na budol, okay lang. Pero pag nakakita ko ng matalino na budol, nakakapagtaka. Ano meron? Ang talino ng tao, bakit nabudol? Alam nyo kung bakit? Sa aking palagay, isa sa mga maraming rason eh, bukod sa pera. Pero meron talagang honest eh. No? Meron talagang nabayaran kaya bumaligtad. Kakainin na lang nila yung prinsipyo nila kaya nabudol-budol. Pero meron talaga yung honest eh. Alam nyo kung bakit? Nangibabaw ang puso. Nasa trait talaga nating Pilipino, aminin man natin o hindi, may pagkapanatiko tayo. Pag okay yung apelyido, okay. Pag sinabi ni ganito, okay. So nangingibabaw yung puso eh. Ganyan ang mga Pilipino. So laging dapat, yes, tama ang puso, pero wag nating kakalimutan, lagi naghahanap ng ebidensya. Evidence is very important nang hindi tayo naloloko ng mga politiko at hindi tayo naloloko ng mga vloggers.
Nang sa ganon, naiiwasan nating mabudol-budol. Diba? Kaya hindi nyo pwedeng, sabi ko nga, yung mga DDS na hindi na budol, hindi nyo sila maloloko eh. Naghahanap ng ebidensya yan. O halimbawa, binato tong 51 billion. And this is very obvious. Kitang-kita to ng mga Duterte. Lintik na yan. Hinahanapan kayo ng audit. Ang gusto nyo magpa-audit si Pulong. Walang masama. Ako nga, mas gusto ko i-audit si Pulong eh. Sa totoo lang, audit nyo yan. Himay-himayin nyo. Pero kung paano nyo hihimayin si Pulong, ganun nyo rin himayin si Tamba. Fair enough? Ganun nyo rin himayin si Akop. Ganun nyo rin himayin si Nograles. Kung hihimayin nyo si Sara, ganun nyo rin himayin si Marcos. Ang problema kasi, itong mga vloggers na nambubudol-budol, lagi sila sa one side nakatingin. Ang mga DDS, malakas maghamon, lahat buksan. Bakit? Alam nila malinis ang Duterte. Yun ang pinagkakaiba. Ang pula magtuturo. Ang dilaw magtuturo. Ang DDS lahat buksan. Confidence eh. Alam mo, ang tanga-tanga mo, lahat silipin mo, barumbado, palamura, babaero, etc., etc., nananampal, lahat yan ibato nyo sa Duterte. Pero pagdating sa usaping korupsyon, sasabihin ko sa inyo, ang tanga, super tanga. Kung sino mang political advisor nagpapayo nito, na yaan ang gawing demolition job sa mga Duterte, hindi lulusot yan. Kasi alam ng taong bayan, hindi talaga korap ang Duterte. Yes, hindi sila perpekto. Yes, may baho sila. Ngayon, doon nyo sila dalhin sa totoong baho nila. Wala namang perpekto eh. Lahat tayo may baho. Lahat tayo may mali. Kasi kung perpekto ka, Diyos ka na o baka nasa langit ka. Walang perpekto. Pero corruption? Ang tanga mo sa... Ang tanga mo! Of all demolition tactic, yan ang ibabato mo sa Duterte. Ang tanga mo. Alam mo, merong katangahan yung political advisor talaga sa kabila. Mali-maling diskarte ang ginagawa. Kasi kunwari ako political advisor sa kabila at gusto kong ibaba ang Duterte, hindi corruption ang sisilipin ko. Iba sisilipin ko. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Sa akin na lang. Pero hindi corruption. Loko-loko itong mga to, katanga rin eh. Pasensya na for the word pero that's reality eh. Ako yung nag-init, di ko na nga pinapansin eh. Panayang comment, 51 billion, 51 billion, 51 billion. Sige! Let's get it on! Yan ang gusto ng mga Duterte. Yan ang sinisigaw ng Duterte. Buksan eh. Buksan lahat. Yeah, the last time na narinig natin si PRRD, alam nyo kung kailan at anong sinabi? Audit, di ba? Kaya ayan ang tono natin. Kaya yan ang sinisigaw ng mga Duterte. Audit, 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 audit. Ito naman kabilang partido, kahina ng utak, ang gustong i-audit, si Pulong lang. Kita mo kung ano yung strategy nila. Napakahinang political strategies o yung analyst nila kung paano bumasa ng istorya. Ang layo nila eh. Hindi sila marunong. Babalik sa kanila itong sinisilip nilang 51 billion. Kaya hindi ko malubos isipan na ang taktika talaga nila i-divert. Maybe eto panawagan. Panawagan sa mga DDS. Always
be very, very observant doon sa, yan ang strategy yung ginagawa eh. Diyan sa diversion. Lagi nilang dinadivert ang mga bagay-bagay. Ngayon, lumalabas na naman si Boying. Hindi ko alam kung diversion na naman yan. Kasi alam mo naman si Boying eh. Diba? Naging number 1 yan ng press con. Kamakailan lang kay Tebes Bantag. Pag may gusto sila i-divert, pwede nilang gamitin si Boying. Pwede ha, hindi ko sinasabing ganun nga. Mag-iingat kayo sa diversion. DDS, lagi kayong observant dyan. Pangalawa, lagi kayo nanghihingi ng ebidensya. Laging ebidensya. Coach Oli, ano yung binabalita mo? Ebidensya. Asan ang ebidensya mo, Coach Oli? Totoo ba? Sabi mo, suportahan natin si PRRD, anong ebidensya mo? Sabi mo, suportahan natin sila Tolentino, ano ebidensya mo? Laging gano'n, may ebidensya. Nagawa niya na ba ito? Laging gano'n. Hindi lang lahat, hindi lang yung ibang vlogger sinasabihan ko, pati sarili ko, huwag kayong maniniwala kay Coach Oli. Hingan nyo ng ebidensya. Pag kami sinabi sa politiko, hingan nyo ng ebidensya. Laging gano'n para hindi tayo naloloko. Iwasan na po natin paulit ang budel-budel. Laging ebidensya, resibo. Paparating ang 2025 election. Bago ka maniwala sa vlogger, bago ka maniwala kay Coach Oli, at kahit sinong vlogger, hinga mo ebidensya, ito bang politiko sinasabi mo, nagawa na. Ganun kasimple. Siniraan tong politiko na ito. Asa ng ebidensya? Sinisiraan si Pulong. Asa ng ebidensya? Ebidensya. Hindi baling magbuka ako sirang plaka para lang tumatak sa utak. Kailangan maging iba tayo, DDS. Ito panawagan sa mga DDS. Kailangan maging iba tayo sa pag-iisip. Hindi tayo basta panatiko. Hindi basta Duterte. Iboboto natin. Hindi Boscat Duterte. Susuportahan natin. Anong ebidensya? Ako nakita ko kaya nakasuporta sa Duterte at kay Sara. Nakita ko ebidensya. Pero huwag kayo maniniwala kay Coach Oli. Do your own research. Tama, sabi niya it's easy to ruin a name but to prove it. Yun ang problema eh. Kasi kung makikinig lang tayo sa Marites, masarap pakinggan yan eh. Mas masarap pa sa Netflix yan eh, para sa iba. O nakikinig ka ng chismis. Ikaw dilaw. Tandaan nyo po ito hurt people. Ano ibig sabihin? Ang taong nasaktan, mananakit. Hurt people. Gusto ko ikaw dilawan, tinamaan ka ng pamilyang Duterte. Wala kang mapanood. O etong si vlogger na ito, binabalatan ang Duterte si Pulong. Sarap niyang panoorin. Chismis. Chismis yan eh, chismis. Kain tayong popcorn, kain. Pulong, 51 billion. Tingnan mo, kurap kayo. Kain popcorn. Hindi nagtanong, yung paninira kay Pulong, hiningan nyo ebidensya. Yan po sinasabi ko sa inyo, chismis content. Bakit? Galiti, nasaktan. Hurt people. Ang taong nasaktan, mananakit. Gusto niya saktan doon sa babawi. Ang tanong, totoo ba? Yun eh. Totoo ba? Kung hindi, popcorn content yan. Masarap lang pakinggan sa'yo kasi galit ka sa Duterte. Pero in reality, hindi ka na factual. Diyan tayo mabubudol. Ang tinatanim lang natin sa utak ng taong bayan, galit. Yan ang panawagan ko. I'm addressing the DDS. Kailangan iba tayong mag-isip. Lagi tayo naghahanap ng ebidensya. Hindi pwedeng puro bato. Si PRRD, nag-ano yan, mga drug lords yan, kain popcorn, inom coke, sarap. Kita nyo, buti nga sa inyo, mga Duterte. Di ba? Bakit? Ang sarap panurin. Galit ka eh. Pagdating ng eleksyon, yung mga dilawan, sino iboboto? Bakit? Na pinaniwalaan nila yung kasinungalingan. At malakalaman mo, pag mahilig ka maniwala sa sinungaling,
ikaw mismo, yung kasinungalingan mo, pinapaniwalaan mo na. Observe nyo sa buhay natin, pag ganyan ka na, malala ka na. Kasi pati paglalay mo, pati kasinungalingan mo, pinapaniwalaan mo na. Di ba? So, iingat po tayo. Again, hindi ako against silipan si pulong. Pero wag tayong double standard, equal protection of the law. Ang batas ay patas. Ngayon, i-audit nyo lahat. Ako nga, gusto kong i-audit si Sara. Pati si Marcos. Tapos ang usapan. The next performance will start momentarily.